The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay sa inilabas ng ICC na detalye ng mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kausapin natin mula sa The Netherlands si Center for International Law Philippines Deputy Executive Director, Attorney Gilbert Andres. Magandang tanghali at salamat sa pagpapaunlak sa amin dito po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi, mula sa The Netherlands. Dated July 4 po yung redacted version ng dokumento kung saan nakasaad yung mga kaso ng ICC laban kay former President Rodrigo Duterte. Bakit kaya ngayon lang po ito inilabas? Oo. Rafi, July 4 yung redacted version. Ibig sabihin, talagang na-file po ito noong July 4 kasi yun naman talaga yung deadline ng Office of the Prosecutor. Bagkos ngayon lang po ito pinalabas kasi mayroon pong kailangan ng mga i-redact, kung sa atin pa, snowflake, kasi meron ngang mga security details at mga masiselang mga data dyan. Kaya ngayon lang po napalabas yan. At ngayon naman talaga yung deadline ng pagpapalabas niyan, September 22 kahapon. So yun po yung significance na talagang kailangan may i-redact. At Rafi, ngayon naman po talaga yung deadline. Hanggang ngayon pwede sila maglabas ng dokumento. Narinig niyo po. Ayan. Okay na, Rafi. So yung pag-redact po, yung redaction talagang took time dahil may mga sensitibo pong mga impormasyon dito. Opo, tama yan, Rafi. In fact, kung tingnan natin, meron doon yung mga parang nakalinyang, naka-enumerate ng mga pangalan, ng iba pa pong part ng operasyon, na ginawa ni Mr. Duterte, na patayan. At naka-redact din po lahat po ng mga pangalan. Kaya yan po yung rason. Kasi siyempre, kung mabasa na nila, baka magtago po sila. Okay. Ngayong araw po, September 23, sana yung confirmation of charges hearing. Hanggang kailan ba maaaring pagbigyan ng ICC yung not fit to stand trial na claim po ng defense lawyer ng dating Pangulo? Dahil po may allegation ng defense, kailangan po talaga ma-determine kung totoo po yan. Kaya ito po yung proseso. Nagkaroon po ng limited period of postponement. Hindi po siya indefinite adjournment na siyang hiningi ng defense. Kaya limited period lang po to para talagang i-determine kung fit na fit ba si Mr. Duterte. At sabi nga ng prosecution, dapat may eksperto ang prosecution para tingnan si Mr. Duterte. At dapat meron din po yung pre-trial chamber na sarili niya pong eksperto. Para po sa amin, sa hanay po ng biktima, ang aming paniniwala ay talagang fit na fit po si Mr. Duterte to stand trial kasi nagkaroon pa po ng public interview si Vice President Sara Duterte, na kakausap niya nga lang kay Mr. Duterte last Friday at nag-usap pa po sila tungkol sa politika, tungkol sa flood control at sa love life. Sa ganito po bang mga statement na public na ginawa ng daughter ng Pangulo, pwedeng magamit po ito para patunayang he is fit for trial? Pwede yung magamit. Pwede po yung isa sa mga ebidensya, Rafi, kasi close relative naman to. Bagkus, anak pa nga ni Mr. Duterte at public official din. So, talagang mabigat na ebidensya po ito para sabihin talagang fit to stand trial si Mr. Duterte. Pakipaliwanag nga po, co-conspirator, yung description ng ICC doon sa kanilang charge sheet dito kay dating Pangulong Duterte. Ano pong ibig sabihin nito? Pasensya na, Rafi, hindi ko nakuha, parang nawala yung audio. Pwedeng pakiulit. Sa charge sheet po nakalagay co-conspirator ang dating Pangulo. Ano pong ibig sabihin nito dito sa kasong crime against humanity? Co-conspirator, ibig sabihin, hindi lang po siya nag-iisa. Mayroon pa pong mga ibang mga pangalan, mayroon pa pong ibang mga opisyales at ibang mga tao na involved po doon sa patayan, sa war on drugs. Kaya kung tingnan nyo po, pwede mong hulaan na parang there are 21 names, Kung tingnan ko lang yung redact, Kaya siguro antabayan pa natin, mayroon pa pong mga pangalan na ilalabas. Eventually at hopefully, mayroon pa pong mga ibang mga arrest warrant na malalabas sa future ang ICC. Yun na nga pa sana itatanong ko, kapag kaya nalabas na po itong redacted version o kaya napangalanan na po ang mga ito, automatic po ba na mag-release na ng arrest warrant ang ICC?
Hindi siya automatic, Rafi, kasi kailangan pa po ng application for an arrest warrant. So separate process po 'yan at magkakaroon na naman ng isang ex parte hearing, Ibig sabihin ng prosecution lang at yung pretrial chamber, So yung pretrial chamber magde-decide kung i-release nga or i-grant nga yung isang application for arrest warrant. Pero alam naman natin yung arrest warrant, hindi pa yan isa sa publiko o bagkus go through channels yan, diplomatic channels, Interpol, para po hindi ma-forward yung mga taong subject ng arrest warrant. Sabi po ni Vice President Duterte, may bansa na raw na pumayag na mag-host kay dating Pangulong Duterte sa interim release nito. Ano pong masasabi niyo rito? Well, kahit may pa pong bansa na nag-agree po, ang pretrial chamber pa rin po ang magde-decide kung i-grant nga yung interim release. Pero para po sa amin, sa mga hanay po ng mga biktima ng war on drugs ni Mr. Duterte, sana po hindi po talaga mag-grant yung application for interim release. Kasi nakita naman natin, maselan po ang security ng mga biktima ng war on drugs. Paano pa kaya kung makalabas si Mr. Duterte? Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi, at mabuhay po tayong lahat. Si Center for International Law Philippines Deputy Executive Director Attorney Gilbert Andres.